So, sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba gamitin ang Fibonacci. Okay, so maraming ways para ito gamitin. Pero again, ito yung way kung paano ko siya ginagamit and kung paano siya naging effective para sa akin. So actually, hindi ko naman siya ginagamit palagi. Minsan lang din para may extra confluence na ako. Explain ka na lahat mamaya. Pero yun, ready ka na ba? Let's go! So ngayon, hindi tayo sa GBP USD 5-minute time frame. Alright, so nakita natin na from here, ayan, di ba? Nagkaroon ng from uptrend. Biglang ito yung dating support. Ngayon, naging resistance na. So ang tanong, saan ba tayo papasok dito ng sell? Okay, kasi from uptrend, ngayon nakita natin nag-downtrend na dahil nalagpasan na niya tong EMA na ito. And nalagpasan na niya tong support level na ito. So naghanap tayo ng somewhere na ayan, parang pullback. Hindi pala parang pullback. Pullback talaga. Okay, naghanap tayo ng pullback kung saan tayo mag-sell. So, tignan natin kung saan titigil itong pababa na swing na to. Okay? So, swing ang tawag dyan, isang pababang mahaba. Okay na, okay. GGGG. Check natin kung ano mangyayari. Yan. So, from here, ayan, umangat na siya. So, ngayon, ito yung pinaka-support level natin. Alright? So, ngayon, kung may support level dyan, ang tanong hanggang saan yan magkakaroon ng pullback tapos saan tayo papasok. So, kung napanood nyo yung previous natin na video, yung break and retest, ayan, usually dito talaga tayo papasok. Okay, dyan sa resistance area na dating support. Pero kung gusto mo ng extra confluence para mas sure na sure ka talaga, pwede kang gumamit ng Fibonacci tool. So, paano yan? Punta ka lang dito sa pinakakaliwa. Nakita mo, ayan, favorite retracement. Okay, so, pwede mong click arrow yan sa favorite retracement. Yan, naka-favorite na sa akin yan. Ayan. So, ngayon, ang gagawin mo lang is, ilalagay mo lang from dyan sa pinakamataas na swing, papunta sa pinakababa. Ayan, dito. Sa week. Week to week tayo. So, simula dyan sa week na yan hanggang dito sa week na dito. Alright. So, ito yung, well, tignan natin. Kasi hindi ko sure kung ano yung default settings ng nasa inyo. Pero, check na rin natin yung settings ng Fibonacci natin. Setup natin. Settings. Okay. So, usually sa settings, pwede mo tanggalin yung iba. Okay. So, titignan mo. Ayan, pwede mo tanggalin yung mga ganyan. Kunyari, 0, tanggalin mo or what. Actually, I think nung una, no, mayroong mga ganito. Pero tinanggal ko na rin kasi magulo lang din talaga siya. Ayan, so nasa taas naman to, 'di ba? So yan, so marami yan talaga. Pero yan, tanggalin na natin yung mga yan. Alright, so dito lang tayo sa 1. And sa, yan, tanggalin natin itong 1618. Ayan, so dito lang tayo. Tanggalin na rin natin itong mga prices. Yan, tanggalin natin yung prices ha. Yan, so usually may background yan. Tanggalin mo lang din. Medyo nakakalito kasi yung background na yan. Tapos, pwede natin palitan yung mga, okay na rin yung color na yan. Sige, so parang gray dito sa 0 area. Dito sa 1, tapos yung iba, yan, may mga iba't ibang kulay. Pwede na rin yan. Mamaya explain ko kung ano naman yung mga levels. Tingnan mo din, pwede ka mag-adjust from there. So, ayan, price, pwede mo tanggalin kasi magulo. Yan, kung gusto mo, lagyan natin sa gitna, no? Kasi nasa middle, eh. Yan, tingnan mo, double check natin. Ayan, so tingnan mo yung price andyan sa taas, pwede natin lagay sa gitna lang. Ayan, okay, so middle lang din, middle, labels, middle, okay, text, center, okay na siguro yung font size, pwede mong laki ng onte, yan, para mas kita mo. Alright, so sige, okay na tayo. Ay, pwede mo ilagay yung, teka, double check ko lang kung paano maglagay ng ano rito hindi, wag na, okay na to. Baka malito pa tayo lalo. Sige. So, okay na yan. So, ano yung mga pinakatitignan natin ng mga zones dyan? So, usually, ito talaga. Yan, 0.618, 0.5, 0.38, 0.2. Pero, ang pinaka usually talaga itong zone na to. So, tawag nila dyan, parang golden zone, ganyan. So, bakit golden zone? May magic ba dyan, coach? So, parang ano lang yan, sa past data, usually dyan talaga pull-back yung mga prices yan. So, tawag nila dyan, golden zone. So, tandaan natin yung golden zone. So, ginagamit yung Fibonacci para dyan talaga. Alright? And then, minsan, dito banda. Ayan, sa 0.38 hanggang 0.5. Pero usually, dito talaga sa 0.618, 2.5. Alright? So, tingnan natin. Yan. So, dyan tayo naghihintay ngayon ng pullback dyan banda. Alright? So, kung titingnan mo, dito sa 0.5 ngayon, yung support/resistance level natin. So, magandang area daw yun. Ibig sabihin, pwede mong adjust ang konting ganyan yan. O, diba? So, nasa ano rin naman siya. Nasa golden ratio din siya. So, tingnan natin kung ano mangyayari.
Okay. So, kung titingnan nyo rin, nagkaroon na magandang price reaction dito. So, usually talaga, kaya tayo naglagay din dyan ng support or resistance level. Ibig sabihin, kung maganda yung reaction dito, malamang ganun din mangyayari dito. Okay? So, yun yung mga gumagamit ng mga supply and demand levels na kung saan meron mabilis na galaw, doon sila pumapasok kasi doon pumapasok daw yung mga big boys. Ayan. So, kanya-kanyang interpretation. Ayan. So, tingnan natin yun. So, dito, yan, nagkaroon ng price reaction, nagkaroon ng red. Yung iba, kapag ganito, yan, di ba, ang ganda ng confluence. Ibig sabihin kasi nasa Fibonacci. Tapos, meron pang magandang impulse candle dito. Pumapasok na sila ng walang candlestick confirmation. Okay? Pero ikaw, pwede kang maghintay or pwedeng hindi. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. So, umangat pa siya ng onti. So, maganda rin talaga maghintay. Ayan. So, yan. Nagkaroon tayo ng bearish engulfing. Di ba? Ang ganda. So, inabot niya muna tong 0.618. Saktong-sakto. Then, bumaba siya for a candlestick confirmation. Ayan. So, pwede tayong maglagay dyan ng sell. Target natin to. Ayan. Just below there. So, ito, angat natin ng onte para mas sure. Okay. So, meron tayong risk to reward na 1.75. Alright. So, check natin kung ano mangyayari. Ayan. So, hindi siya in-expect ko kasi bigla siyang magdadrop na ganun kasi ito yung nangyari dito. Pero, ayan, tignan natin kung ano yung mangyayari. Ayan. Ayan. Bumaba ka na. Let's go. Alright. Bumaba ka pa. Ay. Ayan na. Nararamdaman ko na. Ayan, umangat siya ulit. So, hindi niya naabot tong support level na ito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pa. Okay. Yun! So, naabot niya. Good job. Congrats. So, yun. So, magandang way yun para maging confluence yung Fibonacci retracement. Para, di ba, mas meron ka conviction dun sa trade mo. Kasi minsan, niisip mo pa, baka kasi mag-uptrend na to. Kasi may EME na ganyan, nalagpasan niya. Di ba? So, ayun. Para magkaroon ka ng extra conviction, extra confluence, yan, pwede mo gamitin yung Fibonacci retracement. So, check pa tayo ng mga examples. So, ngayon, dito tayo sa XAUUSD, yan. Nakita natin, May 15, yan. So, pwede tayo maghanap ng, ayan. So, ito kasi maganda dyan. Tingnan mo. Hindi pala niabot. So, hindi maganda example to para magkaroon ng confluence yung support tsaka yung Fibonacci. Pero, tingnan rin natin kung paano to magpe-play out. So, ito yung nahanap natin. Ayan, ito. So, pwede rin naman, no? Kasi dito rin naman sa 0.38. Pero, hinahanap ko kasi yung, ito to, 0.5 to 0.618. Antayin natin kung pupunta dyan. Umangat pa na umangat. So, pag umangat, tanggalin natin itong, itong Fibonacci kasi gumagawa pa siya ng high talaga. So, hindi pa pala to yung high niya, diba? Okay, so, check natin. Ayan. So, gumawa na siya ng bagong high. Check natin kung yan na talaga yun. Ayan. So, lagay tayo ng fib from here, pinakababa, up until dun sa taas. Alright. Ayan. So, ayan. Nasa bandang 0.5 na rin naman. Okay, yung 0.6. Yung support/resistance level natin, pag tinasang konti, ayan, nandyan sa 0.38 to 0.05. So, check natin kung saan siya papunta. Ayan. So, gagawa ba ng high or bababa na siya dire-diretso? Okay. So, ayan. So, usually dyan talaga dapat yan sa banda ng itong level na to. Or dito sa level na to ng Fibonacci. Okay? Check natin. So, nasa 5-minute time frame tayo. Medyo marami-raming kandila talaga to. Ayan, so, ayan, nagkaroon na ba ng price reaction dito sa, ayan, nagkaroon na, no? Pwede tayong pumasok dyan. Ayan, pwede. So, ayan, so, pwede tayong pasok dyan. So, medyo na-late tayo, no? Kasi ako gusto ko sana nasa baba nito, itong 0.618. Okay? Siguro try natin, ayan, 120 pips. Ayan, tapos, pwede natin kunin tong swing high na to para magkaroon tayo ng
1.5 na risk to reward ratio. Check natin kung ano mangyayari. Oh, bumaba pa. Ayan. So, tingnan nyo, bumaba pa siya. So, kasi pwede pa talaga siyang pumunta dito, no, based sa Fibonacci natin. Pwede siyang pumunta sa level na to. Kaya, mahirap kung dito tayo banda maglalagay ng SL. So, maganda, lagpasan natin yan. Ang problema kasi kanina, sure ba tayo na hanggang doon lang yung price? Ang challenge naman kasi, baka umangat na ng ganun. So, nakahanap na naman tayo magandang candlestick confirmation. Tapos, maganda naman tong zone na to. 'Di ba? Tapos, sakto, meron ding support level. Kaya, pumasok na rin tayo. 'Di ba? So, yung iba, pwede naghihintay hanggang dito sa level na yan. Pero, na meron ba? Yan, meron din naman, nakita rin tayo ng, tignan mo yan, morning star din yan. Pwede ka rin pumasok dyan. Alright? So, yun yung pinaka-risk, no? Pwedeng mahuli ka, tapos umangat na, or pwedeng hintayin mo siya bumaba. So, mas maganda yung position mo. Okay? Mas maganda yung risk to reward mo. So, ito, medyo hindi ganun kaganda. Tingnan mo yung difference pag dito ko nilagay. Yan. Dito lang siya. Mas maganda yung risk to reward. Naging 2. Kung malaki yan yung account mo, malaking bagay na rin yun. Yung 0.5 na RR. Pero yan, umangat na ng mangat. Yan, kung titingnan nyo, parang nagkaroon din ng ilang price rejection dito. Di ba? Ayan, so sakto. Ayan, dito rin siya talaga nagkaroon banda. Diyan banda. Ayan, sa zone na yan. Okay. Alright, so actually kung ganyan, ayan, edit muna dito yung ano ulit. Pero dito lang naman tayo sa trade na to. Check natin kung mapupuntahan niya yung ginawa nating TP na 1:1.5. Okay, so medyo maliit yung mga kandila. Anong oras na ba ngayon? 2 o'clock. Ayan, tataas na yan in a while. Ayan. Ayan. Ay, hindi pala. AM pala to. No? Kala ko PM. Ayan, kaya maliliit siya ng maliliit. Usually, malakas yung galaw ng XAU kapag mga, ayan, tawag dito, London, tsaka New York session. Alright, so, ayan, medyo lumalakas na siya, bumabelo na siya. Okay, buelo-buelo. So, yung trade natin, umabot siya ng, anong oras ba dito? Gabi, no? So, tingnan natin kung umabot siya ng isang buong araw. Okay. Alright. Ayun, okay. So, nabot na yung TP natin. So, ayan. So, again, may iba-ibang ways pa para gamitin yung Fibonacci retracement. Pero ito yung pinaka ginagamit ko talaga. Extra confluence siya, pero support and resistance pa rin siya. Then, ginagamit din siya as, di ba, yung pinag-usapan natin na breakout. So, ganun din, breakout. Di ba? Ito yung support level, lagi resistance, babalik dyan, tapos aangat siya. Okay? So, yun lang! May mga questions kayo, comment lang sa baba. Also, kung gusto nyo ng full course about sa forex trading, yan, meron tayong dyang link sa baba. Yan, enroll ka lang dyan kung gusto mo pang may matutunan and kung gusto mo ng community. Yun lang, kita-kits tayo.